Good morning guys, welcome to our vlog videos. Hey, what was that? You're going up. Going up on the curve, that's what's going on. So today ay babalikan namin yung yung tinignan namin na drill press ni Michael. So meron siyang dalang kahoy kasi ipapatesting niya muna. Actually second hand yun. And yun lang yung drill press na pasok sa budget kasi nga hindi naman siya totally bibili nung sobrang napakamahal kasi hindi naman niya gagamitin for business, as in ano lang, libangan niya lang. So sabi niya hindi ako bibili ng ganyan na sobrang mahal. So yun, yung second hand na yun ay like 7,000 something. Yun na yung pinakamura na nakita namin. So yun, say hi to the guys. Hi to the guys. She's talking about a drill press. Yeah, we're gonna look at it. We're gonna look at, but it's probably a used drill press. I don't know. They got the manual. It's either used or it's been sitting on the shelf for 3.5 years because nobody wants to buy it. So we're gonna look at it. My first look at it, it seemed to be okay, but I was hoping to find something new. But the problem that I'm seriously running into here in the Philippines, and most Americans who might watch the channel and they do any woodworking will understand why my reference. Basically, here in the Philippines, they are selling Harbor Freight quality tools, and they expect Woodcraft or Rockler prices. So, tsaka sobrang ang dami na naming pinaghanapan, pinagtignan. Iilan lang talaga yung meron kasi nga naman 'di ba? Wala namang walang gaanong gumagawa nung ginagawa niya, yung woodworking. So, tsaka mahal din kaya pag nag-woodworking hobby ka, like libangan mo, ang mahal niya, ang dami mong kakailanganin na bilhin. If I'm going to be living here and we're not going to be the jet setting, going to every island every other weekend type of couple, I need to be able to do something that's going to keep me interested. I'm going. Kaya lang tinawag ako. Just wait, I don't know where is it. I just find it here. Hey, Yes. Yeah. Got any hand cleaner? Diyan namin nabili yung drill press. What's it doing?
it's not making the turn. Dito sa kaliwa, kuya. Kaya mo pala. Dito banda. Patayo ko ba? Pahinga na lang. Patayo. Kaya ba? Tatalian ko lang parang ko, ano? Ha? Tatalian na lang parang. Are you happy now that you got your drill press? I'm pleased. I'm not giddy, but I'm pleased. Ay, sobrang bigat nun, guys. Like 20 kg. Ewan ko na lang kung maakyat niya yun. Ito na, iuwi na namin, guys. Sobrang bigat. So, wala naman tutulong sa kanya. Siya lang yan. It's heavy? Yeah, make sure that gate's open, right? And I'm gonna fall. Don't drop it. It's about 20 kilos, love, or more. So, may mga rust siya, pero madali lang ito matanggal. Lilinisin lang ng WD-40. Because you see, like, look here, see these wheels? See how they're not rusted? They still look fairly shiny and new. Yeah. Okay? So, it's new. Just This stop. belt, if you see the belt, that's literally just it sitting with 5 years of lack of use. Rubber's going to the belt's going to have to be replaced eventually. This stuff is more exposed to the outside. The shop is one of those shops. The shop is one of those shops that they're when they open up the doors, their entire store is Exposed to the dust. to the outside, the dust, Pollution. and everything. This fairly good. You just need to remove the rust. I'm not even really worried about this particular rust. That's surface rust. My biggest concern was pulling this handle down. The motion is good, but there's a slight bit of stick. So this shaft area needs to be lubricated. Lubricated, yeah. And I gotta get on Google and find out what's the best lubricant to use on this stuff. Because different lubricants can do different things. If you don't use the right lubricant, you can actually hurt a tool and not help it. The chuck, that's this part here. The chuck is what holds the drill bit. And as you see this thing turn, you'll see these teeth come in, and those 3 teeth is what grab the bit and allows you to drill in. The chuck that was originally on this thing was a 16 millimeter bit chuck, and it wasn't going to hold my small bits, my 1/16, my 3/32, but they were able to put a 13 millimeter chuck on here, which they made me buy. If they really wanted to sell this, they should have just gave it to me. But anyway, I have both chucks now. So if I ever need to use 16 millimeter or 3/4 inch shafts for whatever reason, I've got a chuck for that. But this is the chuck I'll use most of the time with the woodworking stuff that I do. This particular drill press is more of a mechanic's metalworking press. But the fact I've spent close to 3 months looking. We've had all kinds of issues with talking to people saying, yeah, we have one, and then they don't have one. Finally, nabila na ni Michael yung kanyang hinahanap-hanap ng ilang araw, no? Hindi lang ilang araw, like months na, like 3 months na. Nag-start siya sa online, wala siyang nakita, meron man, hindi nagkasundo, hindi naging maayos yung usapan. Tapos, dito sa Kabanatuan, sobrang ginalugad na talaga namin ang Kabanatuan, pinuntahan namin lahat. So, this whole month, sobrang naging busy kami, kakapunta sa mga shop, check kung meron ba silang tinda ng ganito. And finally, eto na talaga. So, kasi meron talaga siyang budget para dyan, kaya lang, sobrang minimum lang, hindi yung, ano lang talaga, like hanggang 10 lang.
wala siyang budget para sa 20,000 kasi nga sabi niya, aanhin ko naman to na magbabudget ako ng 20,000, hindi naman pang ano, hindi niya naman gagamitin pang business. So, pang sarili niya lang. Yung, alam mo yun, libangan niya lang talaga. So, eto na talaga. And, eto, kaya to mura, like 7,500 sa lahat ng, ano, napagtanungan namin sa mga shop, ibang shop, ay, eto yung pinakamura kasi ang model nito ay 2019 pa. Hindi talaga siya, although bago siya, kaya lang stock. So, nakita nyo naman ay talagang meron na siyang mga kalawang kasi nga ay talagang almost 5 years na siyang nakastock sa shop nila, walang bumibili. So, yun. So, kaya siguro binabaan nila yung presyo. And, eto talaga, sabi ni Michael, kukunin niya na talaga to and lilinisin na lang kasi madali lang naman daw yung tanggalin yung kalawang. Kasi yung ibang nakikita namin, napuntahan namin City Hardware, Wilcon, Inco, ang mamahal nila, like 20,000, yung isa nga 19. So, sabi ni Michael, hindi ako magsasayang ng ganong kalaking pera para lang doon. Kasi hindi niya naman yun pagkakabuhayan. Ito talaga pang ano lang, dito lang talaga sa bahay. Yung meron lang siyang gagamitin. Kasi alam niya naman, ang mga foreigner, hindi yan sila, hindi mapakali pag kulang yung gamit nila. Gusto nila, magkaroon sila. Kasi ito si Michael, marami siyang ginagawa. Meron siyang gustong gawin and kulang sa gamit. So, nagka-cut siya ng mga names, mga letters. So, sabi niya, mas convenient sana kung meron nito. Ito nga yung drill press. So, magagawa niya na lahat ng gusto niya. So, yun. So, finally, are you happy? I'm satisfied. Yeah, satisfied daw siya. I'd be happy if I got it for 6. And ngayon, ang problema naman ngayon namin ay kasi dadali niya yan sa taas. Nandun kasi yung woodworking room niya nasa taas. So, pahirapan to ngayon pag inakyat niya sa taas. Kasi, ang bigat. Like 20 kg. So, good luck. So, kagabi, nalinis na ni Michael ng konti. Nawala na yung kalawang dyan, oh. Ito, meron pa dito sa gilid. Meron pa, ito, natitira. Tapos, ito, medyo nakuskus niya na. Pero ulitin niya daw ngayon. And, ito din, nakuskus niya na kagabi konti. Medyo nabawasan na yung kalawang. Ito yung pinanglinis niya. Yan. Yan. Ano to? WD-40 din yan. Kalawang lang yan, yun. Nagmumukha na siyang parang bago. Konting punas-punas na lang. Ayan. Kami guys. Andito kami sa labas. Diba, ang dilim. Ayan o. Kasi, si Casey, tawag na to? Problema na niya umihi ngayon. Ilang beses na namin siya nilabas para umihi. Nakakarinig kasi siya ng mga paputok. May nagpapaputok na kasi. So yun, bigla siyang tumatakbo na lang sa gate. Gusto niya na pumasok. So, hindi kami pwedeng matulog na hindi siya iihi. Kailangan umihi siya. So, ayun, binitbit. Karga-karga ni Michael. Yun. Go potty, Casey. Go potty, Casey. Casey, go potty. Go potty. Ayun, nilagay na nga namin yung tali niya para hindi na siya makatakbo. Kasi kanina nakaano lang siya. Talagang pinapakawalan lang namin yan pag umiihi siya. Hindi kasi siya umiihi, ayaw niya, tumatakbo lang sa gate. Nakakarinig siya ng paputok. Automatic talaga yung tatakbo. So, yun, hindi kami pwedeng matulog ngayon na hindi pa siya umiihi. Kailangan niya umiihi. Yun yung kanyang routine. Ayan. Kaya inilakad namin siya ng malayo. Para, ayan o. Ayan, parang iihi na siya dyan. Ayan siya. Oop. Yan, ako, tatay pa nga eh. Kasi yung last na ihi niya, kanina pang 2:00 ng hapon. Ano na ngayon, 9 o'clock na. So, pinipigil niya, ganyan yan siya. Kapag nininervyos siya, nakakarinig ng paputok, kaya niyang magpigil ng ganong kahabang oras. Yan. Kaya kailangan ganituhin namin para mapilitan siyang umihi. Nilalakad namin ng malayo, tapos nakatali. Para wala siyang kawala. Pero, ayun, nagmamadali na siya. Gusto niya nang umuwi. Hinihila niya yung tali. O, tingnan mo. Hinihila niya si Michael. Hey, drop. Careful, you're gonna drop. I'm good.
Casey, go potty. Di pa siya umiihi. Ayan o. Nagmamadali na namang umuwi. Kasi katabi namin tumatulog. So, hindi pwedeng hindi siya umihi. Kasi mag-ano yan. Manggigising siya. Manggigising siya na gusto niyang umihi. Yan, ginigising niya si Michael. So, ayan. Umihi ka na. Go potty, Casey. Go potty. Casey, go potty. Malapit na naman tayo dun sa bahay. Hindi ka pa nakakaihi. Ay, nako. Pasaway. Ito talaga yung dilemma namin every December. Meron na kasi mga nagpapaputok. So, ang hirap dahil hindi siya umiihi. Yan. Baka umihi na siya. Oh, yan na. Sige na. Naku, tatae pa nga. Ngayon lang yan tumae. Kaninang umaga wala. Yan, tae na siya dyan. Good job, baby dog. Hope you're gonna pee as well, okay? So though after this, we're gonna go home. You're a good girl. Yay, good job. Part of it done. Oh. Maybe you can pee. You gonna cross the street? You can pee also. Ayan. Ay, madilim lang dito sa amin pero hindi kami natatakot kasi walang mga bahay dito. So, madilim lang, yun lang. Pero kung takot ka sa dilim, matatakot ka talaga dito. Pero hindi kami natatakot. Matakot ka sa maraming tao. Kasi maraming dyan, mga loko-loko. Ano yung bahay namin, yung may Christmas lights doon. Kita ba? Go potty. Go potty. Go potty. There you go. Good girl. Yay. Good Alright, job. okay. Okay. Let's go home now. We can go home now. Let's go inside. Yeah, so we can sleep now. Uwi na kami, guys. Good night. Uwi kami ng palengke. Itong ating napamili. Mga gulay. Meron tayong lettuce. Ayan. Tapos, asan na yung aking pepino? Sa ilalim yata. Ito, ang dami ng mga sili. Magpapakbit ako. So, meron tayong okra. Ayan, okra, cauliflower. Tapos, meron akong alugbati. Meron tayong kamote. Alugbati. Bunutin ko na. Meron tayong bayabas. Ayan. Ito ang favorite kong snack, bayabas. Ayan, ito. At meron tayong ampalaya. Ihalo ko to sa pakbit. Tapos, meron tayong talong. Tapos, meron tayong sitaw. Tapos, ito sigarilyas. Sa pakbet, ihalo ko yan. Yung ating pipino. Meron tayong saging. Tapos, ito magsasabaw ako, mais. Yan. Isang mais, tsaka pechay bagyo. Meron tayo ditong prutas. Ito meron tayong mangga, 2. Meron tayong lemon. 3 tong lemon na yan. Meron akong kalabasa kasi ihalo ko din. Tapos meron akong saging na hinog kasi maggagata ako. Meron tayong apple, orange. Yan. Yan. Tapos meron tayong plastic. Ayan, nilalagay namin yung ulam namin dito bago i-freezer. Ayan. Tapos meron ako ditong gata. 3 gata kasi magagata ako, magpapakbet, gagataan ko. Tapos, magiginataan ako na meron akong malagkit. Saging, igagata ako. Masarap yun. Sobrang naminis ko yun. So, meron tayo dito karne. Kalahating medyo buto-buto. Yan, kasi gusto kong magsabaw. Yan, tanghalian namin. Tapos, meron tayo ditong hipon, shrimp, kalahati, 230. Yan, buti nga, nagmura na yan eh. Dati, 250 yan eh. Kasi ito tilapia, 2 malaking tilapia, igagata ko. Yan, o kaya paksiw siguro. Ano yan, 150, 2 malaki. Tapos meron tayong, actually, 2 toripolyo. Tapos meron tayong beans. Yan. Tapos carrots. Meron tayong sibuyas. Ito, bawang. Luya. Yan lang. Saan na? Sunday ngayon, hanggang Pasko na to, hanggang 24. Siguro ang sunod na pamalengke ko ay 24 na. So ito, kasi marami-rami na to, good for 1 week or sobra pa.
And meron tayong pepino kasi araw-araw namin ay almusal namin to pepino. Kasama yun sa almusal. Tapos, meron tayo ditong patatas pala. 4. Tapos lemon. Tapos the beans. Nakaganto to kasi para hindi siya madaling masira. Nalalagay ko sa ziploc bag. Ating kamatis, carrots, may sayote. Ito, kamote. Halo ko to sa aking ginataan. Tapos meron tayong 2 mangga. Kakain to ni Casey. So, lemon. Kasi ito yung ating apple. Kasi ay dinner to ni Michael. Kumakain siya ng apple. Tapos, kung ano-anong dinner lang. So, yan yung partner. Apple. Araw-araw to kumakain siya ng apple. As in. Tapos, orange. Pero yung kain niya sa gabi lang. Sa dinner niya to. Ka-partner ng kung anong meron akong lutuin for dinner. So, yan. Nalagay ko na sa ref. Loving, let's eat. What you doing? Let's eat. Nakasarado yung tenga niya. Ito pala yung hinanap namin na sobrang tagal kung saan-saan na kami nakarating. Ito. Ito yung drill press. Yan. Doon lang pala namin matatagpuan sa Kinakalawang. Yun. Nagalangan kami dito kasi Kinakalawang siya. Baka natatakot si Michael, baka hindi gumana. Pero nawala na yung kalawang. Linis lang pala. Linis lang ang katapat. Yan. Gamit niya ngayon. So, may ginagawa pa siya doon. Busy siya. Yeah, yeah. If you're wondering why I'm using this and not this, is, I can show you, the smallest drill bit that thing can hold is this. Awesome. But for this particular project, I need this drill bit, this micro bit. A little bigger. Smaller. Yeah, very smaller. And that drill will not hold this micro bit, but this does. So, and then for my bits that are even smaller, like if I have to use that bit, if you can even see it, I got to go all the way down in this handheld device. So, let's eat. I'll be done in a minute. Lunch is ready. I got one more name left. Ito ang aking gulay. Pang 1 linggong gulay ko na to. Hindi kasi yan kumakain si Michael, yung Filipino na gulay. Yung kalabasa na try niya, pero ayaw niya. And okra, sobrang hate niya. Yung ampalaya, sobrang hate niya yan. Ayaw niya yung lasa. Yung may potato ko dyan, kumakain siya niyan. Pero, so, ito, ginawa ko to para pagkain ko. Gulay ko sa buong linggo. Para hindi na ako magluto. Initin na lang. So, yan. Iba kasi yung gulay na kinakain ni Michael. So, yan. Ginataan ko nga pala yan. May konting sahog na karne. So, dito tayo ngayon sa McDo kasi kain lang kami ng breakfast. Actually, maaga pa. Madilim pa kanina nang umalis kami ngayon. Ang araw na. Yan, lumabas na yung araw. Look, the sun is out already. What do you mean already? It's 6:30. No, I mean because when we left earlier in the house, it's still dark. So, that fast? Yan si Michael. So, today, mamimit na namin ang aming landlord, new landlord. So, ano yun? Sa may Pampanga. So, maaga kami umalis. So, potentially, new landlord. Hopefully. Hopefully, a new landlord. So, ang expected kasi namin na lilipat ay January. So, ngayon, December, what's today? December 18? Yeah, today is December 18. So, 7 days to go. Yeah, it's Christmas na. So, after ng Christmas, so busy na kami niyan na mag-pack ng mga gamit. I think lilipat kami around January 1st week or 2nd week, gano'n. So, hopefully, makuha namin yung bahay na to. So, actually, pang ano na namin to ngayon, second time. Kasi nung una ay nakita na namin yung bahay. Andun si Casey kasama namin, nasa loob siya ng sasakyan. Andyan siya.
Pero hindi ko siya makita kung nasan siya na. Ah, yun, nasa gilid siya. She's in my seat. I see her. Okay lang siya dyan, basta as long as nakikita niya kami, hindi na yan siya mag-iiyak. So, hindi kasi siya pwede dito sa loob ng ng McDonald's. So, sinama namin siya. Para makapasyal din siya. Oo, tsaka malamig kasi. So, okay lang na andan siya sa loob ng sasakyan. Pero kapag yan, summer, mainit. Hindi siya pwede dyan sa loob ng sasakyan. Tsaka maaga pa din. At tsaka malamig talaga ngayon kasi nga magpapasko, di ba? December. Nagtago na tuloy. Breakfast. Meron hot chocolate kasi bawal ang kape. Ayan. Ayan. Tapos egg, sausage. Then kay Michael ay sausage. Thank you. It's here, love. Oh, hold on.
We can walk Casey here at the back to Patty. Oh, we passed it. Are you sure it's that? I don't know. Wait. Yeah, I think we passed it already. We're gonna turn it on. So when we go home, we should have turned left and then right. Why did you want to come this way? Because I want to see the back. Because you know the house is in the middle, and I want to see I want to look the back. Excuse me, po. You're gonna climb up. Sure. There's even a road to turn. There is. You can turn here, I guess. Right here? Yeah. Okay. Yeah, you can turn here. Yeah, that's actually the house. See, I'm right. That's the house. Right in front of us? Yeah, That's that's the house. Should I park right here? Yeah, maybe, but don't drop. I'm not gonna Because drop. it's a mountain home. Okay. So that's the house, guys. Welcome to the... Yeah, that's the house. There's a people. It's the highway. Sobrang pagod ng aming baby. Sa traffic, ayun o. Grabe yung pagod niya. Say, stay on this road for how many Hours. That's the Mount Arayat. Ooh, that's the mountain. It is the same road. Na kami, finally! Malapit na talaga magdilim. Yes, you survived. Ay, grabe yung nervyos ko, day, kasi medyo madilim na. Ayan, oh, malapit na talaga magdilim, as in. Oh. At itong driver ko, naku, kinakabatutan talaga ako dito sa driver ko, ay. Naabot na ng dilim. Quite literally another 10 minutes, and we might have had to find somebody. Don't hit that. Yeah. We survived for 2 hours and then just this one you're gonna get. Ayan, so nakauwi na kami. Naka-survive kami. Ay, si Michael. Kahit 5:30 na kami nakarating, like 5:40. Sobrang kabado na kasi nga ay hindi nga siya pwedeng mag-drive ng gabi. So, inabot kami ng gabi dahil hindi namin alam hindi namin kabisado yung Mexico, Pampanga. So, nakarating kami doon kasi nga ay dapat kakain. Actually, 11:30 natapos na kami doon sa chine-check namin na bahay and nagkasundo na nga and ayun, finally ay nilipat na tayo ng Pampanga. So, nilipat tayo by January. So, yun. Pagkatapos doon, na-meet namin yung aming bagong landlord ay dapat kakain kami sa SNR. Ngayon, hindi namin alam, hindi niya kabisado kasi first time namin doon as in hindi nakarating kami doon, kaya lang ay hindi kasi pwede si Casey. So, akala namin kaparas yung SNR doon, tsaka dito na merong shade. So, iiwanan sana namin yung si Casey sa sasakyan kasi alam namin ay merong bubong yung kanilang parking. So, pagdating namin doon, sad to say, walang bubong yung kanilang parking. So, hindi namin maiwanan si Casey kasi mainit. Matutusta si Casey doon sa loob. And plus, hindi rin pwede yung aso kaya nga hindi pwede yung aso sa loob ng SNR. So, plano namin sana iiwanan lang siya doon sa parking sa loob ng sasakyan. Kaya lang mainit, 'di ba? Wala silang bubong, hindi ka parehas dito na naiiwanan namin saglit. So, yun. Ginawa namin, umikot kami, plano namin pupunta kami ng SM Pampanga kasi magkaan lang yun, magkapit bahay lang. So, yung mga doon, yung paikot-ikot doon, na hindi namin kabisado. So, lumagpas kami. Although nakikita namin, isang ikot na lang, SM Pampanga na kasi magkapit bahay nga lang. Kaya napunta kami sa kabilang lane na yung lane na yon ay naka-go na. Hindi na pwedeng magdiretso. So, nag-left na si Michael.
pagkaliwa niya, ano na, yung sa may expressway. So, yun na, dun na napunta sa expressway. So, sabi ko, pwede pa ba ditong umikot? Hindi daw, kasi may tao doon, may officer. Tinanong namin kung pwedeng umikot kami, kasi nagkamali nga. Sabi, hindi pwede ma'am, kailangan papasok na kayo, tapos lalabas na kayo noon sa Mexico, Pampanga. Ay, Diyos ko dahil. So, hindi na kami nakapunta ng SM Pampanga. Plano kasi namin doon, magtatanghalian kami. Kasi nga ay, 1:30 na. As in, 1:30 PM na. Ngayon, so, nakarating na kami ng Mexico, Pampanga. Nagbayad kami ng toll fee, 31 pesos. Tapos, may nadaanan kami na na gas station. Tapos, merong McDonald's, may Kenny Rogers, meron mga kainan. So, yun, nag-stop kami doon. Tapos yung McDonald's ay meron silang balcony ba tawag? Alfresco. So, yun, doon kami nakakain, nakasama si Casey. Kasi hindi namin siya maiwanan sa sasakyan kasi nga mainit ang panahon. Although walang araw, pero mainit talaga. So, hindi namin siya pwedeng iwanan doon. So, yun, nakasama siya sa loob, hindi sa loob, sa Alfresco. Nakasama siya sa amin sa McDonald's. Doon kami nakapagtanghalian. And eto na. So, pag-uwi na namin, kasi naka-base lang kami sa Google Map. So, yun. So, kakasunod-sunod namin kay Google Map. Nililigaw kami. As in, hindi namin kabisado yung lugar. So, feeling ko mas lalo kaming lumayo. So, ang nilabasan namin ay yung Mount Arayat, Pampanga, tapos Cabiao. Tapos yun na, Cabiao, tapos merong expressway. Pero walang toll fee. Yung, anong tawag nun? Shortcut? No. Basta ilalagay ko na lang. Basta yung pinakamabilis na route na walang traffic. So, yun. And, ayun na. So, Diyos ko, kabang-kaba na ako kasi nga ay yung lahat ng sasakyan na meron ng mga ilaw kasi nga papadilim na. And, yun yung pinaka-worst kay Michael kasi nga kapag may mga ilaw na yung sasakyan natatama sa mata niya ay nakakalabo ng mata niya. So, yun. So, ako yung as in talagang ginaguide ko siya. Nakafocus ako sa sa daanan. Kasi ako yung dalawa yung mata tapos mas malinaw pa sa mata niyang nag-iisa. So, yun. So, yun lang. Medyo 50% kinakabahan ako. Kasi, yun nga. Kasi nga, hindi niya lang makita yung, 'di ba? Kasi may mga tricycle dito, may mga bike dito na walang ilaw. So, yung may ilaw, okay sana yung, kasi nakikita niya. Although, ang tawag nito, although nakakasilaw sa mata niya, at least nakikita niya na merong sasakyan. Yun lang, yung hindi niya makita, yung merong bike tricycle na nasa unahan na walang ilaw, hindi niya na makita. So, sabi ko, hindi na namin to uulitin, promise. Kasi, first time ko din, nawala sa isip ko. Sabi ko, dapat pala hindi na tayo umupo doon, nag-dine-in ba, hindi na tayo doon umupo sa may McDonald's, tinake out na lang sana yung pagkain namin para mas saglit lang, mabilisan. So, hindi, nawala rin sa isip ko yung oras ba na akala ko walang problema. So, nakalimutan ko yung kondisyon niya na kailangan 5 o'clock, nandito na kami. So, nakarating kami dito like mga 5:40 na, medyo may liwanag pa naman, pero lahat ng sasakyan meron ng ilaw. So, ako talaga nakafocus sa daanan, as in, ginaguide ko talaga siya, kasi ang nasa isip ko, pag kami na-disgrasya, kasalanan ko. Kasi, syempre, ako yung kompleto yung mata na kailangan talaga, parang ako yung nag-drive kailangan talaga nakafocus ako na nakikinig siya sa akin. So, yun. Wala namang problema sa driving niya kasi kabisado niya. I mean, kung saan yung preno, kung saan yung accelerator, yung andar, alam niya. So, walang problema doon. Yun lang talaga sa yung biglang may mga sumusulpot. So, trabaho ko na yon. So far, nakasurvive kami. And, God, sobra yung kaba ko na sabi ko, wag naman sana kami madisgrasya, So, yun, nakasurvive kami. Nakarating kami ng safe dito sa bahay. And, sobrang pagod na rin yung mata niya kasi from 5:30, actually 5 a.m. gising na yan Maaga siya nagising para lang sa, yung biyahe namin. Kailangan kasi namin magbiyahe, makarating doon sa pupuntahan namin na maaga, para makauwi na maaga. Pero, ewan ko, dapat pala hindi kami nag-San Fernando, Pampanga. Ang traffic doon Matraffic, tapos nagkanda, ligaw-ligaw kami sa may Mexico. So, hindi namin kabisado. Tapos yung Google Map pa, mas lalo kaming niligaw, nakakainis. Alam mo yun si Google Map, sabi niya, turn left daw. Turn left, pero pag tinignan mo yung kalsada, wala namang lilikuan. Yung ganon, yung pala,
parang another kanto pa, dun ka palang kakaliwa. So, kung susundan mo si Google Map na kakaliwa ka, babangga ka kasi, kakaloka. Sana baguhin, ano? Nakakaloka pag nakadepende ka sa Google Map. So, yun, ito yung ating Bath and Body Works. So, yun, binigyan tayo ng anong tawag nito? Basta, meron siyang pasalubong kasi galing siya ng abroad, yung aming landlord. So, yun, ang bait niya naman. So, nagulat din ako kasi kaya pala, na-mention niya kung mahilig daw ako sa chocolate. Sabi ko, hindi masyado kasi nga bawal nga sa akin yung chocolate, diba? So, iniiwasan ko siya. Pero, eto, so, tatanggapin natin and, syempre, ano lang naman, kokontrolin natin yung ating kaka-chocolate. So, meron tayong pasalubong. Ayan. Pasalubong. Galing tong galing siyang Macau, China. Ayan. Isang bag niyan. Ayan. Tapos, meron siyang pa ganito, pa blouse. Ay, blouse? Ano ba to? Pang tulog. Parang ganun. Parang duster. Nice. Thank you very much. Sobrang bait niya. As in, ang bait ng pamilya niya. Tapos, ito. Ano to, guys? Sendy. Hindi ko alam kung ano to. Buksan natin yan. Ito, 3. Yan. Tapos, meron pang ito. Hindi ko alam ano tawag dito. May pa-jelly pa. Parang siyang water sa loob na may flavor siguro. Yan. Tapos ito merong ganitong flavor. Apple siguro yan. Yan. Ganyan. Yan. Sige, try natin ito. Galing siya ng Macau, China. So, let's see. Ano to? Parang biscuit. Ah, okay. Parang biscuit na may flavor. Ano yung itsura niya? Yan. Ganyan. Rice cracker na parang cheesy, ganun. Sarap.